Elements of financial statements. So, nakaraan, nagbigay tayo ng example kung accountable or non-accountable yung event. So, kung hindi nyo ba masyadong nag-gets to, okay lang kasi marami pa naman tayong sasagutan. So, elements of financial statements, ito yung assets, liabilities, and owner's equity. So, nabigay natin yung definition niya nakalaan. So, magbibigay tayo ng example bawat isa sa kanila. So, una ay yung assets. Unang example ng asset ay yung tinatawag nating cash. So, ano ba yung cash? Yung cash, di ba, si owner naglalagay ng capital kay business, so meron siyang cash. O yung cash, pwedeng iting ginagamit na pambayad kay supplier, or pambayad sa sweldo ng employees, pambayad ng utilities tulad ng water bill, internet bill, electric bill. The second example ng cash ay yung tinatawag nating accounts receivable. So, ano ba yung tinatawag nating accounts receivable? So, yung accounts receivable daw, ito yung claim from customer. Ibig sabihin, meron tayong mali-receive kay customer. So, for example, sa point of view to ni business, for example, tayo si business 1, 2, 3. So, for example, tayo si business. Tapos, meron tayong customer. So, okay, ito tayo si business. Yung point of view ni business, dito tayo magpo-focus. So, sabi ni customer, bibili daw siya ng isang product or kukuha ng service ni business. So, ang ginawa ni business, binigay niya yung isang service or kaya naman yung product worth 500 pesos. So, si customer, sabi niya, hindi pa daw niya babayaran yung 500 pesos. So, mababayaran daw niya, let's say, after 10 days. So, ibig sabihin, naibigay natin yung service or product kay customer. Sabi ni customer, magbabayad siya after 10 days. Hindi niya pa nabayaran yung 500. So, ibig sabihin, babayaran pa lang tayo ni customer. Yun yung tinatawag na receivable. So, from the root word na receive, ibig sabihin, tayong negosyo, tayong si business, may ma-receive tayo from customer. Meron tayong claim from customer. So, ganun lang yun. And by the way, banggitin na rin natin yung tinatawag na earned income. So, sa accounting, may tinatawag tayong earned income. Yung earned income is yung kita. Ibig sabihin, sa accounting, once yung isang negosyo na ibigay niya ng isang service or yung isang product, considered na siya as earned income or tinatawag natin, kumbaga, kinita na. Okay, so for example, first scenario. First scenario, binigay natin yung tayo si business na binigay natin isang service or product worth 500 pesos kay customer. Tapos si customer nagbayad agad ng 500 pesos. So, yung 500 pesos ba na yun, considered siya as earned income? So, the answer is yes. Earned income, kinita, or tinatawag natin kinita na. Kinita natin yun, bakit? Kasi may bigay ng isang service or product. Second scenario, si business nagbigay ng isang service or product worth 500 pesos kay customer. So, sabi ni customer, mababayaran daw niya after 10 days. So, considered ba yun as earned income? Or kinita na ba ni business yun, yung 500 pesos? So, the answer is yes. Kasi nga, naibigay na isang service or product. So, sa accounting, once naibigay mo na, ikaw na business, once naibigay mo na isang service or product, considered na siya as earned income. Kinita mo na yung 500 pesos. So, si customer, whether magbayad man siya agad or hindi pa siya magbayad agad, considered na earned income basta naibigay yung isang service o yung product. Pangatlo, yung tinatawag nating notes receivable. So, yung notes receivable, katulad lang din siya ni accounts receivable. So, ang pinagkaiba lang, dito yung may tinatawag tayong written pledge, promissory note, yan. Bali, itong notes receivable, kadalasan nag-a-appear siya kapag si client kailangan ng mas mahabang panahon, kumbaga, para makapagbayad. And dito din karaniwan yung may interest. So, another example, inventory. So, yung inventory, ito yung mga goods or materials na binibenta, yung ginagawa para makapag-produce na ibinibenta. For example, sa sari-sari store. Diba sa sari-sari store, ang inventory nila is yung paninda. So, ganyan yung example ng inventory. So,
So, another example is yung supplies. So, yung supplies, ito yung mga consumable items na ginagamit for daily business transaction. So, meron tayong mga office supplies. Ayan, di ba, consumable yon. Yung mga cleaning materials ng isang negosyo, yung mga panlinis nila, ganyan. Okay, so another example ng assets ay yung tinatawag natin prepaid expense, paid but not yet incurred. So, nakalagay expense, pero recorded siya as asset, prepaid expense. Ito kasi yung mga asset na hindi pa nagiging expense. Kumbaga, binayaran mo, pero hindi mo pa naman napakinabangan. Sa accounting kasi, hindi mo mako-consider na expense yan kapag hindi mo pa napakinabangan or nagamit. So, example ng prepaid expense, meron tayong tinatawag na prepaid rent. Prepaid rent. So, for example, ngayong buwan ay June 17. So, ngayon ay buwan ng June. So, ako, for example, may negosyo ko. So, for example, sabi ko, gusto ko lumipat ng office kasi nalilitan na ako sa office, nadagdagan yung empleyado, tapos siksikan na sa office. So, kung gusto ko lumipat. So, dahil wala naman ako sa sariling lupa, so, mag-renta na lang ako, commercial space. For example, ito yung negosyo ko. Ako si Business ABC. Tapos, naghahanap ako ng malilipatan ng office, madarentahan ng office. Nakita ko si Joyce Commercial Space. So, sabi ko kay Joy, gusto ko magrenta ng commercial space for 6 months starting July. So, July to December, gusto ko na mag-advance. So, okay, sabi ni Joy, okay daw. Sige, pumayag siya. Sabi, July to December. So let's say July, August, September, October, November, December. So, ito July, August, September, October, November, December. So, ang ginawa ni business, yung negosyo ko, ako si Business ABC, ito point of view natin. Sabi ko, magrenta ako for babayaran ko, advance payment 6 months. Sabi ni Joy, 30,000 daw per month yung bayad. So, 30,000 per month. So, ang ginawa ko, so dahil 30,000 per month, binayaran ko agad 3,6 na 180,000. Nagbayad ako ng 180,000. So, ano dapat ang ibibigay sa akin ni Joy? Sorry. Ang ibibigay ni Joy is yung service. Ang negosyo niya service, di ba? Yung pagpaparenta. Kaso, may bibigay ba agad ni Joy yung service na yung buong 6 months? Binayaran ko kasi 6 months eh. Ito bang si Joy? Nabibigay niya yung service na 6 months. Yung pagpaparenta. So, syempre, hindi niya may bibigay sa akin yun. Kasi June pa lang naman eh. Lilipat ako next month pa lang. July pa lang. Next month pa ako lilipat. So, bakit siya under ng assets? So, tinatawag siya ng assets kasi nga, meron akong matatanggap na future benefit. So, imagine, may matatanggap ako na future benefit. Ano yung benefit na makuha ko? Yung serbisyo. Kaya siya under ng assets. Kasi may matatanggap ako na future benefit. So, di ba sabi natin, kailangan balance si asset, liabilities plus owner's equity. So, nung nagbayad ako ng 180,000 cash, nabawasan ako ng cash worth 180,000. So, yung 180,000 na binayaran ko, napakinabangan ko na ba yung service? So, the answer is hindi pa, di ba? Sa future ko palang makukuha. Yung future benefit. So, meron akong prepaid rent worth 180,000. Prepaid rent asset kasi may benefit pa ako na matatanggap. So, let's say, lumipas na yung isang buwan. Napakinabangan ko yung buwan ng July. So, narentahan ko yung isang commercial space for the month of July. So, ibig sabihin, nabawasan yung prepaid rent ko. So, magkano yung nabawas? Nabawasan na ako ng 30,000. Kasi napakinabangan ko na siya eh. Napakinabangan ko na yung buwan ng July. So, mababawasan yung 30,000. Actually, may isa pang account na maapektuhan. Which is yung rent expense. Di ba sabi natin yung expense, ano epekto niya sa OE? Di ba nakakapag-decrease siya? Epekto ng expense sa OE, nakakapag-decrease. So, meron tayong rent expense worth 30,000. Okay, so balanse pa rin ba? Balanse pa rin. So, bakit siya nire-record as rent expense nung napakinabangan ko ng July? Kasi nga, napakinabangan ko na yan. Sa accounting, hindi ko i-record yan ng expense, kundi ko naman yan napakinabangan. So, let's say, dumaan na yung July, narentahan ko yung month ng July, kaya nagkaroon ako ng expense at nabawasan yung asset ko o yung prepaid rent ko ng 30,000. Okay, let's say, dumaan naman yung month of July. Nagrenta, ito tapos ko na to. So, nagrenta naman ako next month buong July. Napakinabangan ko yung buwan ng July. So, ibig sabihin, mababawasan na naman yung asset ko na prepaid rent. Mababawasan yung future benefit ko ng 30,000. So, for the month of August, magkakaroon ako ng rent expense na 30,000. So, ganun din no September. Napakinabangan ko na naman yung pagrenta. So, 30,000. So, ganun din October, November, December. October,
November, December, October, November, December. So, kung mapapansin, yung prepaid rent ko, pag tinotal yan, nag-zero na. Bakit siya nag-zero? Ibig sabihin, narentahan ko na yung buong 6 months, July to December. So, ibig sabihin, wala na akong future benefit. Magsisiro na yung prepaid rent ko. Wala na akong matatanggap na future benefit. Yung rent expense, pansin nyo, ang expense ay total ay 180,000. 180,000 for 6 months. Ibig sabihin, for the 6 months, 6 months kasi napakinabangan ko. Kaya yung total ng rent expense ko from July to December ay 180,000. So kung mapapansin nyo, every month yung pagre-record ng rent expense. Siyempre, ng July, ang rent expense lang ay 30,000 kasi yun lang naman ang pakinabangan ko ng July. Rent expense nung August ay worth 30,000 lang kasi yun lang yung napakinabangan ko. Okay. So, ganun yung okay, ulit, yung prepaid rent, prepaid expense, paid but not yet incurred. Example, prepaid rent. Nagbayad ako 180,000, di ko pa natanggap yung service. Kasi nga, June pa lang ngayon, July pa lang mag-i-start. So, binayaran ko na but not yet incurred. Hindi ko pa napapakinabangan. Kaya, itong prepaid expense ay asset. And dahil dito na rin tayo, kaya may term na expense, ayan o. Kasi nga, nagiging expense siya. So, initially, naka-prepaid rent yan. So, kapag napakinabangan mo na, ka nagiging expense. So, ganun lang yun. Another example, property, plant, and equipment. Property, plant, and equipment. So, ito yung mga, example, ito yung mga land. Land, building, machinery, equipment, ano ba, mga vehicles. Ayan. So, another example ng asset ay yung tinatawag nating intangible assets. So, intangible, ibig sabihin walang physical substance. Example ng mga walang physical substance, yung mga example yung mga patent, copyright, yan, mga ganyan.